Kabanata 361. Umuulan ng araw na iyon at perfect na araw ito para mag-steamboat. Sa kasamaang palad, may sugat siya at bawal muna ang spicy food, kaya nag-decide sila na clear soup base na lang. Mula sa paghuhugas ng gulay hanggang sa pag-prepare ng sabaw, si Lucas ang gumawa ng lahat habang tahimik lang na nakaupo si Luna. Napansin ni Lucas ang pagiging masunurin niya. Para bang nakasulat sa mukha niya ang, hindi ko na uulitin. Pero hindi siya basta-basta magpapaloko ulit. Sa bawat pag-sorry nito, tunog totoo naman lagi pero, paulit-ulit lang din. Right, little treasure, gusto mo ba na humanap si mommy ng master na magtuturo sa'yo kung paano lang ng martial arts? Tanong ni Luna habang kumakain sila. Kumiling si little treasure, martial arts. That's right, para kapag may nambuli sa'yo, kaya mong protektahan ang sarili mo. At pati ako rin, paliwanag ni Luna. Tumango si little treasure. Great, hinaplos ni Luna ang ulo ni little treasure. Pero mahirap to at nakakapagod. Promise me na hindi ka susuko sa kalagitnaan, okay? Muli itong tumango, determinado. Hindi siya natatakot sa mahihirap na training. Pagkatapos makuha ang pahintulot ni Little Treasure, tumingin si Luna kay Lucas. So, kakausapin ko si Sean pag may time ako, okay? Okay. At napagdesisyonan na. Lumaki na si Little Treasure habang kasama niya. Kung hindi niya ito papayagang mag-aral ng martial arts. Para kay Little Treasure, kailangan niya itong gawin. Kahit masakit sa kanya, kinailangan pa rin ni Luna na si Lucas ang maghatid kay Little Treasure pauwi pagkatapos ng dinner. Mas naging busy na siya nitong mga araw at kailangan niyang pumasok ng maaga kinabukasan, kaya magiging hassle kung sa kanya mananatili si Little Treasure. Mabuti na lang at madali na siyang makita ngayon. Nakahinga siya ng maluwag nang makapasok na ang dalawa sa kotse. Sa wakas, paalis na ang Big Bad Wolf, at ligtas siyang nakaiwas sa kapahamakan. Ngunit habang mag-celebrate na sana siya, biglang bumukas ulit ang pinto ng driver at lumapit sa kanya si Lucas. Boss, may nakalimutan ka ba? Ma'am, tumango si Lucas, saka mabilis siyang hinayla sa bewang at hinalikan. Ma'am, stop. Sabay na sumingit ang sarap at sakit sa kanyang mga labi. Napariyak siya, tinapan ang bibig at kumalas. Bakit mo ako kinagat? Tinuro ni Lucas ang ibabang labi niya. That's your punishment. Hindi nakahimik si Luna. Ang kapahamakan, nangyari rin pala. Kumurap si Luna sa kanya hinayla si Lucas palapit sa pamamagitan ng leeg nito at hinalikan, ikinagulat niya iyon ng husto. Mahina siyang bamulong, kung ito ang punishment, gusto mo ba talagang ulitin ko? Uminit ang buong katawan ni Lucas at lalo niya itong hinawakan ng mahigpit, paus na sinabi, don't tempt me. Umatras si Luna, kunwari inosente, na para bang wala siyang ginawang pang-aakit. Joke lang, hindi ko na uulitin, alis na, naghihintay si Little Treasure. Luna, get well soon, sabi ni Lucas bago umalis. Pinanood ni Luna ang pag-alis ng itim na sasakyan at inisip ang mga salitang sinabi ng Great Demon King bigla siyang nakaramdam na parang, may mali. Parang kakainin siya pag gumaling na siya. Sa opisina ni Jasmine Dean sa Starlight Entertainment. Ibinato ni Snow ang makapal na bungkos ng dyaryo sa mukha ni Jasmine. Basura. Kalat sa mga headline ng dyaryo, Secret Revealed, Bill Dizon's cheating scandal, Snow Windsor is the biggest winner. 2 araw na mula nang sumabog ang cheating scandal ni Bill, pero nagiba na ang takbo ng chismis. Bukod sa keyboard warriors at diehard fans, marami pa ring matinong netizens online. Sa unang tingin, mukhang simpleng eskandalo lang pero kapag nag-research, mararamdamang hindi ito ordinaryong coincidence. Sa ibabaw, dahil sa conflict ni Katie kay Luna, pinili niyang gawing target si Luna. Pero kung masira ang pangalan ni Luna, sino ba ang pinakamakikinabang? Walang iba kundi si Snow. Mabilis ang pag-angat ng popularity ni Luna mas mataas pa kaysa sa mismong leading actress na si Snow. Nanguna pang mangbash ang fans ni Snow, pero sa huli, bumawi ang fans ni Dave para ipagtanggol si Luna. Hindi nagtagal, kumalat ang mga walang basang chismis na mistress daw ni Bill si Luna. Hanggang sa mismong si Bill ay nagsalita sa social media. Coincidence ba talaga ang sunod-sunod na pangyayaring to? O sobrang malas lang ba ni Luna? Posible kayang si Katie ay inutusan ni Snow, lalo't palagi silang magkasama. Hindi lang yun, matagal na nagpaka-low profile si Snow para maglaho ang iskandalong ginawa niya noon kay Snow. Pero heto't nabubuhay ulit ang isyu at nagsisimula ng pagdudahan na yung assistant noon, baka inutusan din niya. Ano ba tong nangyayari? Bakit hindi mo pinigilan ang pagkalat ng balita? Pati mga dyaryo sinusulat na. Galit na sigaw ni Snow. Hindi mo ako pwedeng sisihin. Sobrang kumpiyansa mo noon sinabi mo pang wala tayong problema kaya hindi ko masyadong inisikaso. Sino namang mag-aakala na magiging ganito kalala overnight? Of course walang ebidensya. Kung may iniwan akong kahit ano, sa tingin mo ba tatayo ako rito at sisigawan ka? Ang punto, hindi nila kailangan ng ebidensya para manghusga. Dapat ko bang idmande ang dyaryo for defamation? Pero, siguradong maingat sila sa wording. Ginawa nila itong ambiguous kaya wala tayong mahahabol. At ang comments online, hindi natin kontrolado. Burahin mo lahat ng posts online na kaya mong burahin.
Yung printed newspapers, hayaan mo na pero pigilan mo ang iba pang outlets na mag-publish ng negative news tungkol sakin. Samantala, papasok si Luna sa opisina, bitbit ang isang malaking bouquet ng balloons at flowers sobrang ganda, parang pang-proposal vibes. Busy si Judy, kaya nang may kumatok sa pinto, hindi man lang tumingin. Come in. Narinig niya ang mga yapak, tapos isang malaking bouquet ng mint-colored balloons at mga preskong bulaklak ang biglang lumitaw sa harapan niya. Napatigil siya. What? Nakangiti si Luna, malambot at nakakakilig ang boses. Miss Judy, para sa'yo. Ngumiti rin si Judy ng malumanay, parang matagal nang hindi nakangiti ng ganon. Thank you. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling nakatanggap ng bulaklak. Wala na agad ang pagod at insomnia niya nang makita ang fresh flowers at ang napakagandang ngiti ng dalaga. Ah, Miss Judy, simula ni Luna habang inilalagay ang bouquet, kaninang umaga habang nagbabasa ako ng post sa social media, ang daming nagsasuggest na may kinalaman daw si Snow sa skandal ni Bill. Pati nga mainstream media, nag-report na, ikaw ba ang nasa likod nito? Naisip ko na noon pa, pero wala naman akong concrete proof. Kabanata 362. Sinabi ni Judy, hindi lahat ng bagay kailangan ng ebidensya. Hindi tanga ang netizens, kailangan lang nila ng konting guidance at sila na mismo ang magkukonect ng dots. Sa mga ganitong insidente, minsan pwedeng coincidence. Yung pangalawa, baka aksidente. Pero ano sa tingin mo ang iisipin ng netizens kapag pangatlong beses na? Kahit gaano pa siya kagaling magtago, halatang may kinalaman siya rito. Unti-unti nang mabubura ang kind and gentle image ni Snow. At kapag may sumabog ulit na katulad nito, mga netizens na mismo ang kakampi natin. Naningkit ang mga mata ni Luna, matalas ang tingin at matatag ang labi. Karma, deserve niya. Habang nagsasalita si Judy, binuksan niya ang drawer niya. Right, may ibibigay ako sa'yo. Ano to? Kinuha ni Luna, at napatigil. Car key. Ma'am. Binigay ng kumpanya, malapit na ang showing ng movie, kailangan mo ng sasakyan sa panahong to. Wow, BMW ang binigay nila. At high-end model pa worth several $1 million. Reputasyon ng celebrity ang nakataya. Hindi pwedeng mukhang kawawa ka. Isa pa, maganda ang performance mo lately, at nakakuha ka ng 2 endorsements bukod pa sa role mo sa Land Under Heaven. Thank you, Miss Judy and Golden Age Entertainment. Promise, I'll work even harder. Halos mapatalon sa saya si Luna sa biglaang biyaya. Miss Judy, tapos na ang promotions ng movie. May iba pa bang work? Sasabihin ko sana, bukas ng 8 PM, may new perfume conference ang Noble sa Imperial Night Hotel. Make sure na on time ka. Alright. May isa pa. Ano naman yun? Iniisip ko natitira muna si Lottie sa'yo. Mas madali kanyang maaligan. Parang napatalon ang puso ni Luna sa kaba. Tapos na siya kapag nakita ni Lottie si Lucas sa bahay niya. Ah, sa tingin ko, okay lang ako. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. Sanay na rin akong mag-isa, baka maging inconvenient pa kung may kasama ako. Alright then, sagot ni Judy, hindi na nagpilit. Napabuntong hininga ng malalim si Luna, sa loob-loob lang, pero ramdam na ramdam. Habang nag-uusap sila, may kumatok ng mabilis sa pinto. Pumasok si Lay, hingal at mukhang end of the world. Miss Judy, oh, nandito rin pala si Luna. Mabuti, may nakita ba kayong Dave Thompson? Umiling si Luna, nope, why? Hindi ko siya nakita, sagot ni Judy. Mistulang gumuho ang mundo ni Lay. Kahapon pa nawawala si Dave. Hindi ko siya makontak. Baka nagtatago lang yan at naglalaro ng video games, ani Luna. Tumingin sa relo si Lay, mukhang malapit nang umiyak. Yan din akala ko noong una, pero may signing ceremony siya today for an endorsement. 10 million endorsement, 3 buwan ko tong inayos, tapos ngayon hindi ko siya makontak. Patay ako. Napakagatlabi si Luna, 10 million, ang brat na yon. Gaano katagal bago magsimula ang ceremony? Tanong ni Judy. 2 hours na lang. Please, tulungan niyo ko. Saan pa ba siya pwedeng nagtatago? Napuntahan ko na lahat ng usual spots niya. Wala siya. Nagkibit balikat si Luna. Miss Lay, mukhang hindi rin ako makakatulong. Alam mo na lahat ng alam ko. Nagkakilala kami abroad, pero dito, hindi ko alam ang mga tambayan niya. Judy, alam kong busy ka. Pero please, tulungan mo ko. Pag na-cancel tong endorsement, mabuti pang tumalon na lang ako sa building. Halos magmakaawa si Lay, gamit ang pinaka-pathetic na expression ever. Hindi kinaya ni Luna ang nakakaawang ekspresyon ni Lay. Miss Judy, maari mo ba siyang tulungan? Nanahimik si Judy sandali bago nagsalita. Pasensya na, Lay, pero ang totoo, hindi ko rin alam kung saan ko siya hahanapin. Pagkasabi niya nito biglang nawalan ng malay si Lay. Nagulat sina Luna at Judy, at dali-daling binuhat siya papunta sa sofa gamit ang lahat nilang lakas. Ano na ang gagawin natin, Miss Judy? Kabadong tanong ni Luna. Nag-alinlangan si Judy, pero sa huli ay nagdesisyon. Bantayan mo si Lay at tumawag ka ng ambulance. Ako na ang hahanap kay Dave. Okay, mabilis na tugon ni Luna.
Pagkaalis ni Judy, kukunin na sana ni Luna ang telepono para tumawag ng ambulance, ngunit biglang bumangon si Lei mula sa sofa. Halos mapa-atres si Luna. Ano ba to, Miss Lei? Ibig mo bang sabihin, hindi ka naman talaga nawalan ng malay? Sumilip si Lei papunta sa pinto, at nang masigurong nakaalis na si Judy, tumago siya. Ma'am, umaarte lang ako. Kung hindi ko ginawa yon, hinding-hindi ako tutulungan ni Judy. Hindi makapaniwala si Luna. Hindi ba sobra na yan? Guilty na napakamot si Lei. Ayaw ko rin sana, pero wala akong choice. Ewan ko ba kung anong nangyayari sa batang yun. Ilang araw na siyang masama ang timpla, 3 assistants na ang pinalayas niya sa iisang araw. Nabubuwang na ako. Habang nagsasabi siya nito, hindi maiwasang titigan ni Lei si Luna na tila nagdududa. Marahil may kinalaman si Luna sa mood swings ni Dave. Ngunit hindi naman nagsasabi si Dave ng kahit ano. Hindi napansin ni Luna ang mga tingin niya. Grabe, ngayon ko lang napagtanto, napakabuti ko pala kumpara kay Dave. Makaraan ng kalahating oras, sa isang abandonadong lugar sa labas ng lungsod. Humahakbang si Judy sa gitna ng mga tambak ng basura, hirap na hirap sa kanyang high heels. Sa sobrang inis niya, nabali ang isang takong. Idagdag pa ang paili niyang paa mula sa pagtulak sa kanya ng security guard noong nakaraang araw. Mas sumakit ang paa niya habang naglalakad. Sa wakas, huminto siya sa harap ng isang abandonadong bus. Kumatok siya habang hinihingal, ngunit walang tugon. Tahimik, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at bumukas iyon na may mahinang lagitik. Wala na ang mga upuan sa loob, ginawang munting bahay ang bus. May malalambot na puting alpombra mula sa ship wool na nakalatag sa sahig. Inalis ni Judy ang kanyang mga sapatos at marahang naglakad sa malambot na carpet. Pagkatapos ay binuksan niya ang isa pang pinto. Gaya ng inaasahan, naroon si Dave, nakahiga sa kama, yakap-yakap ang isang malaking, malambot, puting unan habang mahimbing na natutulog. May mga bote ng beer na nakakalat sa sahig. Tumatama ang sinag ng araw mula sa bintana sa itaas ng kama, nagbibigay ng makinang na liwanag sa kanyang blonde na buhok na parang nagliliwanag ang buong paligid. Naalala ni Judy noong ginagawa pa lamang ni Dave ang bintanang iyon, sinabi niyang gusto niyang makita ang mga bituin habang nakahiga sa gabi. Nung bata pa, mailap si Dave. Hindi gusto sa bahay. Ipinilit niyang baguhin ang abandonadong bus na ito bilang pansariling tagwan, at dito siya pumupunta kapag gusto niyang mapag-isa o mag-isip tungkol sa buhay. Dave, ilang ulit niya itong tinawag, ngunit mahimbing ang tulog ng binata at hindi man lang gumalaw. Lumapit si Judy sa mismong tainga niya at marahang, ngunit matalim, na bamulong. Nagulat si Dave at biglang napabalikwas ng bangon. Ano, sino yung nagsasabing mas gwapo si Charles Sanchez kaysa sakin? Bulag ka ba? Kabanata 363. Kakagising lamang ni Dave nang tumingin siya kay Judy na nakatayo sa tabi ng kama. Bakit, nandito ka? Nagtataka ako kung sino ang gumising sa akin ng ganitong paraan. Si Dave ay minsang naging pinakasikat na artista sa industriya. Ang pinakamabigat niyang karibal noon ay si Charles Sanchez, at palagi silang pinagkukumpara. Pinakaayaw niyang marinig ang sinumang nagsasabing mas gwapo si Charles kaysa sa kanya. Kahit mahina pa ang bulong, kaya siyang pabangunan mula sa kanyang panaginip. Kahit nagretiro na si Charles, nanatili pa rin ang paranoia niya. Hinahanap ka ni Lee simula pa kahapon ng umaga. Mga 1 oras na lang bago magsimula ang signing ceremony, at napakalayo natin sa venue. Kung sakaling walang traffic, kalahating oras na lang ang matitira para makarating ka, madiing sabi ni Judy. Ah, ganun ba? E ano naman ngayon? Bumalik si Dave sa pagkakahiga, walang kahit anong balak umalis. 3 buwan niyang inayos ang event na ito. Halos maubos ang lakas niya. Nawalan pa nga siya ng malay sa opisina ko kanina. At ano ngayon? Kung ibang tao pa ang kaharap, malamang napaiyak o napasigaw na sa inis si Judy sa ugali ng lalaki. Ngunit nanatili siyang kalmado. Biglang tumunog ang telepono ni Dave. Hello, Brother Dave. Bakit ka umalis ng maaga kagabi? Lalabas tayo ngayon, gusto mo bang sumama? Malambing na boses ng isang babae ang narinig mula sa kabilang linya. Sumagot si Dave ng tamad at walang pakialam. Sige, nandyan ako sa loob ng 1 oras. Pagkatapos niyon ay nagsimula na siyang magayos. Tinitigan siya ni Judy, at naalala ang nakaraan. Ganito siya noon, makasarili, mayabang, inuuna ang sarili, hindi iniisip ang iba. Ano bang nangyari sa kanya at bumabalik siya muli sa ganitong asal? Paalis na sana si Dave nang bigla siyang huminto. Kinuha ni Judy ang telepono niya at tinawagan si Luna. Hello, Luna. Nagiba ang mukha ni Dave nang marinig ang pangalan ni Luna. Hindi na siya nag-isip, agad niyang inagaw ang telepono at pinutol ang tawag. Judy, ano bang ginagawa mo? Tinitigan siya ni Judy ng diretso at malamig na sinabi, tatanungin ko lang kung nagising na si Lei. Ha? Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Namutla ang mukha ni Dave at ibinalik ang telepono na halatang masama ang loob. Akala ko tatawagan mo siya para papuntahin rito. Ano pa ba ang iisipin ko? Hindi kumibo si Judy at tumitig lang sa kanya ng seryoso. Ano ba, bakit ka nakatingin ng ganyan? Tinayuan ng balahibo si Dave sa tindi ng titig niya. Dave, pumunta ka na ngayon sa signing ceremony.
Napatawa si Dave, may halong pang-aasar. Ang tapang mo ah, inuutusan mo na ako ngayon. Kung hindi ka pupunta, sasabihin ko kay Luna na gusto mo siya. Ano, nanlaki ang mata ni Dave, halatang nabigla. Ang kapal ng mukha mo, Judy. Nanatiling kalmado si Judy, hindi nagpapatalo. Pakiramdam ni Dave ay naloko siya kaya agad niyang itinanggi. Sira ka ba? Sinong nagsabing gusto ko siya? Narinig ko habang natutulog ka. Nanlamig ang buong katawan ni Dave hanggang sa dulo ng kanyang mga paa. Nauutos siyang nagsalita. Nagsisinungaling ka, hindi ba? Na-record ko. Napakasinungaling mo, Judy. Agad niyang hinablot ang telepono para burahin ang ebidensya. Ngunit sa kanyang pagkahindik, nakapag-send na ng mensahe si Judy. Kalma niyang sinabi. Sa totoo lang, wala ka namang sinabi habang natutulog. Pero na-record ko ang pinag-usapan natin ngayon at ipinadala ko na sa sarili kong email. Kahit burahin mo sa telepono ko, wala nang silbi. Kahit hindi hayagang sinabi ni Dave na gusto niya si Luna, ang naging reaksyon niya ang nagsiwalat ng lahat. Bagamat hindi pa lantaran na inamin ni Dave ang pagkagusto niya kay Luna, sapat na ang naging reaksyon niya para mabunyag ang totoo. At gaya ng inaasahan, tama ang hinala ni Judy. Tanging isang babae lamang ang makakapagbago ng isang lalaki. Sobra-sobra ang naging pagbabago ni Dave mula nang bumalik siya mula sa overseas. Wala nang ibang posibleng dahilan. Judy, buwisit ka, single ni Dave habang nagngangalit ang mga ngipin. Ang naging pag-uusap nila ang pinakamalinaw na ebidensya, mas kapanipaniwala pa kaysa slip talk niya. Kumuha agad si Judy ng isang damit mula sa wardrobe nito at sinenyasan siyang magbihis. Pagkatapos ay tinawagan niya si Luna para ipaalam dito na sabihin kay Lay na ayos na ang lahat, kapag nagising na ito. Akala ni Dave ay sasabihin na ni Judy kay Luna ang nararamdaman niya kaya halos sabay-sabay niyang hinubad ang suot niya. Magbibihis na ako, tama na. Hindi nakapagsalita si Judy. Nagyabang pa si Dave, oh, kumusta? Mas maganda na ang katawan ko kaysa dati, di ba? Sayang nag-resign ka, nanghihinayang ka na ba ngayon? Hindi lahat nabibigyan ng ganitong chance. Kapag nagbulaslas ka pa, tatawagan ko siya ngayon din. Huwag. Sa Glory World Entertainment. Lumapit si Luna sa mukhang kawawang Lay upang ibalita ang magandang nangyari matapos ang tawag niya kay Judy. Miss Lay, tigilan mo na ang pagiging miserable. Bumangon ka na, sabi ni Miss Judy, ayos na ang lahat. Nahanap na niya si Dave at napa-attend sa signing ceremony. Talaga, hindi mo ako niloloko. Agad na nabuhayan si Lay at nagdikit pa ng mga palad na parang nagdadasal. Bakit naman kita lalakoan? Sabi ni Miss Judy papunta na sila sa hotel. Ang galing. Gagawa ako ng mini shrine para sa kanya sa bahay. Napangiti si Luna. Kung ganun, aalis na ako. Oo, okay. Ngayong naayos na ang problema kay Dave, hindi na makapaghintay si Luna na makita ang bagong BMW niya, isang black sporty BMW. Tinitigan niya ang itim na sasakyan at agad itong ikinabighani, lalo pat ito ay gantimpala sa pinaghirapan niya. Hindi na siya makapidyo. Binuksan niya ang kotse at sumakay. Nang pinaandar niya ang makina, damaloy ang kilig at excitement sa buong katawan niya. Habang nagmamaneho siya palabas, nadaanan niya sina Arya at ilang babaeng artista. Si Luna ba yun? Sa kanya ba yung BMW? Tanong ng isa habang nakatingin sa direksyong nilabasan ni Luna. Mukhang sa kanya nga, sabi ng manager ko binigay daw ng company. Sagot ng isa, halatang naiinggit. Ano, bago pa lang siya tapos BMW agad. Wala pa nga siyang project na umeere at game endorsement lang ang meron siya. Bakit siya may special treatment? Siguro kasi sikat siya lately. Akala ko nga matatapos na ang career niya nung cheating incident kay Bill Dizon, pero naging free promotion pa. At malapit nang umere ang Land Under Heaven. Baka sumikat siya lalo. Umismid si Arya. Ano bang alam ninyo? Yung mga umaasa sa scandals at beauty, yan ang pinakawalang kwentang tao. Mas mataas lang ng kaunti sa mga panay ang pag-expose ng balat. Hindi yan tatagal kahit sumikat. Tama ka, sabay-sabay na sang-ayon ng iba. Ay oo nga pala, narinig ko na mag-host ng conference ang Noble para sa bagong product nila bukas ng gabi. May nakatanggap ba ng invitation? Kabanata 364. Ginagawa mo akong tanga. Ang mga tulad nating mga small fries ay imposibleng ma-invite sa mga event na ganun kataas ang level. Narinig ko na ang Noble ay nagbibigay serbisyo para sa mga royalty. Kahit hindi sila kasing sikat ng Chanel, Tiffany, o Armani, mas mataas ang class ng Noble. Habang nag-uusap sila, parang sinadya ni Arya na ilabas mula sa handbag ang isang eleganteng invitation card at walang pakialam na tinanong, ito ba ang pinag-uusapan ninyo? Ay, yan mismo. Ang ganda. Arya, na-invite ka. Halos mapasigaw ang isa, ng lalaki ang mga mata habang tinatitigan ng card. Nako, ang bango ng invitation card na to. As expected from Noble, sobrang creative nila. Syempre, lahat ng malalaking tao sa entertainment at fashion industry, invited. At dahil papataas ng papataas ang movie ni Arya at sumisikat pa ang TV series niya, hindi na nakapagtataka na naimbitahan siya. Naiinggit ako, sana makapunta rin ako. Ako rin. Maingat na ibinalik ni Arya ang invitation card sa handbag niya at nagkukunwaring naaawa.
Hindi ko kayo matutulungan, pero susubukan kong tanungin ang pinsan ko. Malapit siya sa art director ng Noble. At siya rin ang special guest ng event. Ang galing. Salamat, Arya. Tuwang-tuwa si Arya sa papuri at pasasalamat. Wala yon, maliit na bagay. Sa daan pa uwi, napagtanto ni Luna na may libreng oras siya, kaya naisip niyang puntahan si second senior brother Sean. Pero naalala niyang hindi na makontak ang dati nitong number, kaya sinuot niya ang Bluetooth earphone at tinawagan si Lucas. Hello, malalim na boses ng lalaki. Boss, ano ang mobile number ni Sean? Pakisend sa akin. Wala akong gagawin mamaya, kaya pupuntahan ko siya. Sige. By the way, boss, binigyan ako ng company ng car. Ang cool niya, black and sporty. Nagda-drive ka? Tanong ni Lucas. Oo. Mag-focus ka sa pagmamaneho, at mag-ingat sa sugat mo. Ibababa ko na ang tawag. Napangiwi si Luna. Boss, ang lamig mo naman. Wala man lang kiss. Huwag kang magkulit. Okay, bye-bye. At ibinaba niya ang tawag. Pagkalipas ng ilang segundo, nag-beep ang phone niya. Si Lucas iyon. Pagtingin niya, isang forwarded phone number, may kasamang kiss emoji. Napatawa siya ng mahina. Ang cute talaga ng Great Demon King na yon. Pagdating niya sa bahay, agad niyang tinawagan si second senior brother. Hello, second senior brother. Little junior sister, naalala mo rin ako, reklamo nitong parang nag-iisa sa mundo. Paano ko malalaman na nandito ka? Ikaw, nagtatrabaho ka ba? Kailan ka free? Pwede ba tayong magkita? Tanong ni Luna. Ay, walang problema, free ako ngayon. Binigyan ako ng day off ng lalaki mo kanina, sabi kasi magkikita raw kayo. Napa-fistpalm si Luna, kahit security guard na si Sean ngayon, nakikisawsaw pa rin sa kanila. Okay. Sa isang restaurant. Hoy, lady boss. Tawag ng isang lalaki habang kumakaway sa kanya. Maikling brown na buhok, isang kamay ang nakapasok sa bulsa, at suot ang security uniform. Halos mabilaw kang si Luna sa iniinom niyang tubig nang makita ang suot ni Sean. Ganyan ka ka-excited makita ako. Tukso ng lalaki habang kampanteng umupo sa tapat niya. Second senior brother, totoong security guard ka nga ba sa opisina ni Lucas? Kahit alam na niya, nakakagulat pa ring makita ito in person. Oo, bakit? Hindi ko ba sinabi sa'yo sa phone? Dahil sa'yo, personal akong binigyan ni boss ng half day off. Napahawak si Sean sa bewang niya, syempre hindi baril ang dala, kundi electric baton. Second senior brother, ano ba nangyari sa'yo? Nataman ka ba sa ulo nung nag-away kayo ni first senior brother? Tinitigan siya ni Sean, ang seryosong mga mata ay parang walang bahid ng makamundong pagnanasa. Hindi mo maiintindihan, little junior sister, ang pakiramdam ng isang taong gustong maging commoner. Hindi nakapagsalita si Luna. Oh, little junior sister, matagal ko nang gustong itanong, ano ba ang relasyon niyo ni Lucas Ford? One night stand, multiple night stand, o baka mistress ka? Tanong ni Sean na puno ng interes. One night stand, multiple night stand, para na rin niyang sinabing friends with benefits sila. Nena si Luna, ano ba, nasa isang totoong, normal na relasyon kami. Oh my, seryoso ka, gulat na gulat si Sean. Kaya pala may isang tao dyan na nababaliw nitong mga araw. Isang tao, sino yun? Napaawang si Luna. Wala. Mabilis niyang iwas. Gaano na kayo katagal? Nagbilang si Luna gamit ang daliri. 3 araw. Kasama ang ngayon. Teka, nagsimula kayo sa DC. Halos mapasigaw si Sean. Tinignan siya ni Luna ng masama. Oo, hindi mo ba alam? Sa gitna ng panganib, lumalabas ang tunay na pag-ibig. Hindi magkaimik si Sean ngayon. Kung malaman lang nung, isang tao, na siya ang naging biggest supporter ni Luna, siguradong mababaliw iyon. Nagpatunog ng mesa si Luna gamit ang daliri. Ako naman ang magtatanong. Sige, ano yun? Taas kilay ni Sean. Bakit ka biglang nagtrabaho kay Lucas? Lahat ng tao, may kailangan. Napaisip si Luna, mukhang may kailangan si second senior brother kay Lucas, at may napagkasundoan silang dalawa. Hindi na siya nagtanong pa ng detalye. Minsan, mas mabuting hindi na malaman ang iba. Diretso niyang sinabi, actually, kaya kita pinatawag. Second senior brother, interesado ka ba sa isang part-time job? Kumislap ang mga mata ni Sean. Part-time job, interesado ako. Kulang ako sa pera. Sinara ni Mark ang lahat ng old accounts ko. Ang lupit. Aba, napakabait na nga niyang hindi ka pinapatay. Ani Luna. Sabihin mo na, anong trabaho? Kahit ano, basta may bayad. Huwag ka munang pumayag. Gusto kong turuan mo ng martial arts ang isang 5-year-old boy. Kailangan seryoso ka at ibibigay mo ang tunay mong galing. Napahagod ng bang si Sean. 5-year-old kid. Medyo challenging. Kaninong anak yan? Mukhang importante, dahil ako pa ang pinapapunta mo. Sumipsap si Luna ng tsaa bago tumugon ng simple, anak ko. Kabanata 365. Kailan ka pa nagkaroon ng anak? At 5 years old na siya ngayon. Ang pinakahindi lohikal sa lahat, kaya mo bang magdalang tao? Halos mapasigaw sa gulat si Sean.
Nakapanlalaking outfit si Luna mula nang umuwi siya para hindi mag-react ng sobra si Sean kung makita siyang nakadamit pang babae. Pero kahit anong suot niya, babae pa rin siya biologically. Babae ako, ano ba? Bakit hindi ako magkakaanak? Sumabog si Luna. Anak mo ba talaga siya? Pumulupot ang mata ni Luna sa inis. Ang anak ni Lucas ay anak ko rin, okay. Napanganga si Sean. Akala ko totoong anak mo. Pero seryoso, hindi ka ba masyadong mabait sa anak niya? Umayos ka nga, tatanggapin mo ba ang trabaho o hindi? Aba oo, basta may bayad, kahit ano gagawin ko. Good. Sa weekend ka magtuturo dahil may school siya tuwing weekdays. May 3-month probation period. Kapag hindi ka maayos magturo, tatanggalin kita, seryosong sabi ni Luna. Sok, umiling si Sean. Ano na naman yan? Nagbago ka na simula nang maging babae ka ng isang lalaki. Wala na ang dati kong little junior sister. Kung ikaw nga naging security guard, ibig sabihin kahit ano posible. Habang nag-uusap sila, biglang may naalala si Luna. Second senior brother, alam ba ni Lucas ang nakaraan ko? At kung ano ang relasyon ko sa'yo? Humigop si Sean ng tsaa. Malamang. Napabuntong hininga si Luna sa ginhawa. Napanood na rin naman ni Lucas ang nangyari sa Arsenal sa Philadelphia, kaya hindi na ganoon ka big deal kung alam man niya. Habang nag-iisip siya, muling nagsalita si Sean. Bukod doon sa isang tao, hindi ko akalaing ganyan pala ang taste ni Lucas sa babae. Ang weird. Naningkit ang mata ni Luna. Hoy, ano ibig mong sabihin? Bakit weird? Hindi pa ba sapat na weird ang magkagusto siya sa'yo? Fine, medyo weird nga. Sa Pearl River Hotel. Pagdating ni Luna sa bahay, may nakita siyang lalaking naka-sunglasses at face mask, nakasquat sa harap ng apartment niya. Blondie, anong ginagawa mo rito? Saan ka ba galing? Nilalamig na ako rito. Bilisan mo, buksan mo ang pinto. Reklamo ni Dave. Siya nga talaga. Binuksan ni Luna ang pinto at binigyan siya ng mainit na tubig. Galing ka ba sa signing ceremony? Ma'am, ungol lang ni Dave. Bakit ka biglang naparito? Akala ko hindi ka na makikipag-usap sa akin. Taas kilay ni Luna. Nagngit-ngit si Dave. Ikaw itong nagsabi na hindi ka magsisettle sa kahit sinong lalaki. Dumating na lang bigla ang love, parang bagyo. Pinigil ni Dave ang sarili na huwag siyang suntukin. Malalim siyang huminga. Nandito ako para sabihin na, kung may sabihin man si Judy tungkol sakin, huwag kang maniniwala. Ano bang sasabihin niya? Kahit ano pa yon, huwag kang maniniwala. Inis na bulong ni Dave habang ibinabalik ang face mask. Aalis na ako. Hindi makapaniwala si Luna. Nagpunta pa talaga siya rito para lang sabihin ang isang napaka-misteryosong bagay. Kinabukasan ng gabi, sa Imperial Night Hotel. Isa sa mga top luxury brand sa mundo, ang Noble, ay mag-uumpisa na ng kanilang product launch at ipapahayag ang opisyal nilang pagpasok sa market. Kasama sa mga dumalo sa event ang bagong misteryosong female protagonist ng kanilang mga adverts, ang kasalukuyang top perfumer sa industriya na si Glenn Krista, at ang director na nagdirect ng Red and Black at Wind, si Peter Han, Noble's art director. Naroon din ang local famous perfumer na si Kalex White, pati na ang mga hot celebrities mula sa entertainment industry, sina Sumimoto at Elaine Parker, na parehong nag-post para sa cameras. Maraming big shots ang nagpakitang gilas para sa Noble ng gabing iyon. Si Sumi ay sumunod sa tema ng gabi at nagsuot ng damit na may vibe na Garden of Eden. Buong damit ay may flowery patterns, kaya mukhang misteryoso at elegant siya. Miss Sumi, ang ganda mo talaga ngayong gabi. Nonsense, maganda si Sumi araw-araw. Salamat kay Miss Sumi kaya nandito tayo ngayon. Ilang artista ang namamangha kay Sumi. You're welcome. Colleagues lang tayo, magalang na sagot ni Sumi. Habang nag-uusap sila, may nagtanong, alam nyo ba kung sino ang ambassador ng bagong produkto ng Noble? Super secretive nila, wala sa industriya ang nakakaalam. Ang misteryoso. Anong secretive pa? Hindi ba si Desiree River yun? Nagkunwaring alam na lahat si Arya. Desiree River, bakit mula sa Starlight? Wala ba sa Glory World Audition? Si Miss Sumi bound sa ibang kontrata, pero bakit hindi mo sinubukan, Arya? Napilitang ngumiti si Arya, medyo awkward. Pumunta siya sa audition pero na-reject sa unang round. Napansin ng kausap na baka nasabi niya ang mali, kaya nagdagdag, siguro busy ka sa movie mo noon. Sayang, wala kang oras. Lamambot ang mukha ni Arya. Ma'am, sobra nga akong busy noon, kaya hindi ako sumali sa auditions. Sa totoo lang, nakahinga siya ng maluwag na classified ang audition ng Noble, wala talagang nakakaalam kung sumali siya o hindi. Habang nag-uusap sila, napansin nilang pumasok ang dalawang kilalang tao. Hindi ba sina Luna at Judy yun? Bakit sila nandito? Obvious naman, hindi matiis ni Judy na ganoon ang taste ni Luna kaya dinala niya rito para turuan kung ano ang klase. Napunta ang kanilang atensyon sa art director ng Noble. Director Han. Nandyan ang director, Peter Han, bigla na lang lumitaw. Tumingin siya sa amin. Papunta na siya. Excited rin si Arya, pero kumilos ng kalmado. Huwag kayong ma-excite ng sobra. Maayos ang relasyon ng pinsan ko kay Director Han.
Tumayo si Sumi at bumati, matagal na tayong hindi nagkita, Mr. Han. Ngumiti si Peter habang nakipagkamay sa kanya. We meet again, Miss Moto. Salamat sa suporta mo at ng mga kaibigan mo. You're welcome. Namutla ang mga artista sa paligid sa inggit, nakikita kung gaano ka-close si Sumi kay Director Han. Proud si Arya sa pinsan niya. Medyo busy lang ako ngayon, magkikita tayo ulit soon, sabi ni Peter habang nagmamasid sa paligid. Pagkatapos ng ilang palitan ng bati, nagpaalam siya kay Sumi. Hey, my dear Luna, sa wakas, nagkita rin tayong muli. Kabanata 366. Maayos at magalang si Peter habang kausap si Sumi, pero bigla itong nagiba nang makita si Luna. Halos agad-agad, naging masigla ang tono niya at niyakap niya ito ng mahigpit paglapit pa lang. Nagstay si Luna sa Amerika ng 4 na taon kaya sanay na siya sa ganitong greeting. Gumanti rin siya ng yakap at masayang bumati, long time no see. Oh, my dear, bakit? Napakunot si Peter at napatingin sa kanya na parang nagulat. Kumurap si Luna. Ano yun? My dear, mas gumanda ka pa. Tuwang-tuwa niyang sabi. Napatawa si Luna. Dear Director, ang galing mo talagang magbigay ng compliments sa girls, no? Umiling si Peter, seryoso ang mukha. Ay hindi, seryoso ako. Mas gumanda ka talaga. Pero teka, iba mas malakas ang karisma mo ngayon. Sabihin mo nga, in love ka ba? Napatigil si Luna. Ano na naman to? May special eyes ba ang taong to? Director Han, ang galing mo talaga mag-joke. Napasilap siya kay Judy bago gumawa ng mabilis na palusot. Hindi na siya kinulit ni Peter tungkol sa love life niya, at hindi rin nakahalata si Judy. Well then, see you later, sweetie. Malakas ang kutob ko, magugulat silang lahat sa'yo. See you later, salamat. Hindi man narinig ni Sumi at Arya ang pinag-uusapan nila, pero halatang halata ang pagiging close ni Peter at Luna. Umigtim ang ekspresyon ni Sumi. Naiinis din si Arya, bakit ang lapit nila kay Director Han? Parang masyadong close naman sila, sabat pa ng isa pang female artist. Napangiwi si Arya. Ay, alam ko na kung bakit siya na-invite. Hindi naman siguro si Judy ang kumuha ng invitation card para sa kanya, grabe tong bruha na to, gumagaling ng gumagaling sa lalaki. Pinandilatan siya ni Sumi. Tumigil ka nga dyan, huwag mong kalimutang may sinabi ako sa'yo. Sobrang impulsive ng pinsan niya at hirap kontrolin ang emosyon. Alam ng lahat sa industriya na magpinsan sila, kaya anumang sabihin nito, pwedeng madamay ang reputasyon ni Sumi. Sorry, hindi ko lang talaga matiis ang nakakairitin niyang aura, bulong ni Arya. Sumi, sobrang bait mo kasi. Ako, hindi ko kakayaning lagi akong kino-compare sa kanya. Tama. Maya-maya, nagsimula na ang conference. Nagbigay ang founder ng Noble ng maikling introduction tungkol sa core idea ng latest product nila at ang future marketing plans. Pagkatapos, si Sumi ang nanguna habang nagsimula namang magbigay ng opinions ang iba't ibang big names mula sa entertainment industry. Sa isang interview, sinabi ni Sumi, matagal ko nang gusto ang Noble's products. I'm really impressed by their creativity, at honored ako na ma-invite sa conference na ito. Sumi, narinig namin na dapat ikaw ang magiging ambassador, pero hindi pwede dahil sa contract mo with Chanel. Totoo ba yun? Tanong ng isang journalist. Ngumiti si Sumi. Unfortunate, yun nga talaga. Itinutok naman ng journalist ang mic kay Director Han. Director Han, siguro disappointed din kayo. Agad na sumagot si Peter, hindi naman. Sa totoo lang, swerte ko pa nga. Blessing in disguise. Sobrang satisfied ako sa ambassador ko this time. She's amazing. Medyo naging awkward ang atmosphere dahil sa sinabi ni Peter. Halata ang kaba ng journalist, pawis na sa nerbiyos. Sobrang straightforward kasi ng foreigner na ito. Genuine naman talaga ang sinabi niya, pero hindi yun ganun ka-appropriate, lalo na sa harap ni Sumi. Ngumiti si Sumi. Kung na-impress si Director Han, siguradong napakagaling ng artista na yan. Confident na tumango si Director Han. Indeed, she is. Dahil sa pagiging gracious ni Sumi, nawala ang awkwardness. Lalo pang na-curious ang lahat tungkol sa bagong ambassador na i-announce nila. Nag-overhype ba si Peter para sa brand? O sadyang kamangha-mangha talaga ang ambassador? Posibleng totoo ang huli, dahil high-class brand ang Noble, malamang extraordinary din ang ambassador nila gaya ng sinasabi ni Peter. Nagpatuloy ang launch habang namimigay ang staff ng latest perfume sample sa mga guests. Ang Noble perfume ay nagsimula mahigit 200 taon na ang nakalilipas at ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Sa aming natatanging formula, ginamit namin ang sinaunang teknik ng perfume distillation at maingat na pinili ang pinakamahusay na sangkap sa ilalim ng mahigpit na pagsusuri sa kalidad. Ang bagong perfume namin ngayon ay gumagamit ng roses mula sa Rose Valley sa Bulgaria, jasmines mula sa Florence, tuberoses mula sa India, vetivers mula sa Haiti, ilang-ilang mula sa Madagascar. Inamoy ng lahat ang deep and aromatic sample strips, at tila na transport sila sa isang lumang palasyo na puno ng karangyaan at elegance. At parang sinabayan ng excitement ng mga tao, biglang umilo ang malaking screen sa harap. Lumabas sa screen ang isang madilim na langit, mabigat sa stormy clouds.
Pagkatapos ay dumaan ang kamera sa ulap at lumitaw ang sinaunang Chang'an Street sa China. May isang batang babae roon, marumi ang damit, gusot ang buhok, at halos hindi makilala dahil sa putik sa mukha. Nagulat ang lahat ng mga guests at journalists. Ha, tama ba yung nakikita ko? Ito ba talaga ang advertisement na ginawa ng renowned director ng Noble? Hindi ba klase ang main theme ng Noble? Tama, bakit pulubi ang main character? Dumaan ang isang grupo ng palace guards na nakasakay sa kabayo, hindi man lang napansin ang batang babae sa gilid ng kalsada. Naguluhan ang lahat, wala silang ideya kung saan patungo ang kwento. Hindi pa nga lumalabas ang ambassador. Nakakover ang mukha niya, paano natin malalaman kung sino siya? Mahirap siguro ng ambassador dito. Baka supporting role lang yung pulubi. Baka hindi pa lumalabas yung main character. Habang nagbubulungan at may kanya-kanyang theory ang mga tao, biglang nagpan-out ang screen sa mga puno sa gilid ng daan, kasabay ang tunog ng malakas na hangin. Nalalaglag ang mga dahon, humahampas sa hangin. Unti-unting lumalapit ang tunog ng mga kabayo, ang parehong guards na umalis kanina ay bumalik at huminto sa harap mismo ng batang babae. Bumaba ang leading general sa kabayo, lumuhad sa isang tuhod sa harap ng bata. Sunod-sunod ding bumaba ang lahat ng sundalo at yumuko. Kabanata 367. Nag-focus ang camera sa mukha ng babae. Bahagyang lumipad ang kanyang buhok sa hangin, parang ginagaya ang ganang movement ng fragrance kapag ini-spray. Ang maruming mukha ng babae ay tumingin diretso sa lens, malamig ngunit malinaw ang mga mata, naglalabas ng inosenteng elegance. Sunod na nag-transition ang scene mula sa busy streets ng Chang'an papasok sa isang napaka-luxurious na palace. Ang silhouette ng isang babae ang sumunod na lumabas, nakatalikod, suot ang gold silk dress, at nakaayos ang buhok sa isang exquisite na bun. Maayos, elegante, at marahan ang bawat hakbang niya papasok sa palasyo. Doon pa lang, naintindihan na ng lahat ang storyline. Ang pulubing babae pala ay isang prinsesa na napadpad sa mga karaniwang tao. Dahil sa gaskosan niyang itsura at maruming mukha, hindi siya nakilala ng mga guards noong una. Ngunit nang lumabas ang natural elegance niya kahit sa pagiging maralita, napagtanto ng mga sundalo ang tunay niyang identity. Habang nagsisimula ng ma-impress ang crowd sa creativity ng advertisement, biglang nag-cut ang screen sa susunod na scene at kitang-kita na ang bahagi ng mukha ng prinsesa. Malapit na itong i-reveal, at ramdam ang excitement sa buong venue. Hindi makapaghintay ang lahat na malaman kung sino ang misteryosong ambassador. Ang glistening hairpin ay kumikislap sa pagitan ng kanyang buhok, at sa mismong sandaling dahan-dahan siyang tumangala mula sa ilalim ng kanyang eyelashes, ang red applique sa kanyang noo, kasama ng napaka-graceful at napakagandang mukha na nagpahinto ng hininga ng lahat. Dahil nakita nila ang contrast mula sa beggar look kanina, mas naging nakabibighani ang transformation na ito. At ang pinakamalakas na gulat, nakilala nila kung sino ang princess. Si Luna Windsor, si Luna yun. The world's leading co-star. Ang actress na gumanap bilang Gong Sun-li, si Luna. Too beautiful. Naalala ko nung napanood ko yung trailer ng Land Under Heaven. Sobrang nastan ako sa ganda niya. Ang iba, tuwang-tuwa. Ang iba naman, parang natanggalan ng kaluluwa. Paglabas ng mukha ni Luna, muntik nang matapon ni Sumi ang tiyan niya. Si Luna, talaga bang siya? Paano naging si Luna? Napatayo si Arya na hindi makapaniwala, halos manginig sa gulat. Impossible. Paano naging si Luna? May mali ba? Arya, hindi ba sabi mo si Desiree iyon? Bakit si Luna? Paano siya naging qualified para sa ganitong level ng ambassadorship? Kahit isang segundo lang lumabas ang mukha ni Luna sa huling parte ng advertisement, sapat iyon para mag-iwan ng napakalakas na impresyon. Hindi sila nagkamali, si Luna talaga iyon. Pagkatapos ng isang iglap na katahimikan, sumabog ang malakas na palakpakan sa buong venue. Spectacular. Sobrang spectacular. Si Director Han talaga. Grabe ang idea. Kahit walang dialogue sa buong clip, ang lakas ng message. Elegance is an aura. Kahit na ang prinsesa ay maging pulubi sa kalye, prinsesa pa rin siya. Hindi nagbabago ang kanyang elegance kahit anong suot o itsura. Sobrang nakakamangha. At ang pinaka-marvelous pa, isang segundo lang lumabas ang mukha ng female protagonist, pero yon ang hindi ko makalimutan. Nanatiling namangha ang lahat hanggang sa ang natira na lang sa screen ay ang latest crystal bottle design ng perfume at ang brand logo. At ngayon, ipinakikilala namin ang pinakabagong ambassador ng aming brand. Miss Luna Windsor. Welcome, Miss Windsor. Masiglang introduction ng host, at doon ay dahan-daang tumayo si Luna, tahimik lang siyang nakaupo sa isang sulok buong oras kaya halos walang nakapansin sa kanya. Si Director Han, unusually enthusiastic, ay personal na bumaba mula sa stage. Yumuko siya na parang isang tunay na gentleman bago inialok kay Luna ang kanyang kamay para tulungan siyang umakyat sa stage. Ngayon, wala nang puwang para sa kahit anong duda. Si Luna talaga ang bagong ambassador ng Noble, wala nang ibang posibilidad. Grabe, nakakagulat, sinong mag-aakala na ang secret ambassador ay si Miss Windsor, ang actress na gumanap bilang Gong Sun-li. Sobrang tight ng competition this time, at alam naming maraming excellent artists ang sumali sa audition. Bakit kaya si Miss Luna ang pinili ni Director Han?
Sa unang audition pa lang, nakita ko kay Gongsun Lee ang elegance at pride na kailangan ng brand namin, sagot ni Han ng may pagmamalaki. Miss Luna, maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang pangunawa mo sa fragrance? Tanong ng reporter habang hinarap si Luna. Kalma lang si Luna, walang kahit anong stage fright. Fragrance ang pinaka-direct at pinaka-invasive na scent sa isang tao. Mas tumatalas ang pananaw natin sa paligid kapag may fragrance, at hindi iyon basta-bastang napapalampez. Para sa isang babae, maaaring hindi maalala ng isang lalaki kung ano ang suot mo ngayon, minsan nga pati itsura mo makakalimutan pa nila. Pero ang scent mo, hinding-hindi nila makakalimutan. Ang alaala ng isang amoy ay tumatagal sa isip ng tao. Nagpatuloy ng maayos ang press conference. Lahat ng mata nakatutok kay Luna. Walang nakapansin na may 2 taong pumasok mula sa likod, slightly late. Medyo napapailing si Snow kay Desiree, na siya pang nanggotek sa kanya para pumunta. Kahit may invitation siya, desidido siyang huwag dumalo, ayaw niyang lalo pang masaktan, dahil alam na niya na si Luna ang ambassador. Inakala niyang hindi rin pupunta si Desiree. Pero hindi lang ito dumalo, siya pa ang nangpilit na isama si Snow. Snow, maniwala ka, may mangyayari rito, basta panoorin mo lang, sabi ni Desiree, nakatingin ng matalim kay Luna na nasa spotlight ngayon. Dapat siya iyon, lahat ng papuri, lahat ng hiyaw ng paghanga, dapat nasa kanya. Pero inagaw ng babaeng iyon. Napatingin si Snow sa determinadong mukha ni Desiree at nakaramdam ng kaunting kaba. Pero dahil si Desiree mismo ang gustong manggulo kay Luna, tumahimik lang siya at sumunod umupo, handang panoorin ang anumang mangyari. Hindi man lang niya kailangan kumilos para pabagsakin si Luna. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Arya ang pagdating ni Desiree. Kumislap ang mga mata nito at mabilis na lumapit. Desiree, nandito ka rin pala, bulong niya. Bahagyang tumago si Desiree. Kadalasan ay hindi ito pala kaibigan sa mga artista ng Glory World, ngunit ngayon ay hinayaan na lamang niya dahil hindi niya iyon iniisip, nakatoon ang isip niya sa entablado. Pero hindi napigilan ni Arya ang tanong, hindi ba ikaw dapat ang Nobles Ambassador? Paano naging si Luna? Umirap ng kaunti ang ekspresyon ni Desiree. Akala ko rin noon, ako. Pero, never mind. Pagkarinig nito, biglang nagtanungan ang mga artista sa paligid. May kakaiba. May mali sa tono. At parang gusto nilang malaman kung ano. Ano ang ibig niyang sabihin na, akala ko rin noon. Biglang naging sabik si Arya. Naisip niya na mukhang may internal conflict na nagaganap. Samantala, tuloy pa rin ang Q&A sa stage. Bigla, isang reporter ang nagtanong ng medyo mabagsik ang tono. Alam nating lahat na napakahigpit ng labanan para sa ambassadorship ng Noble. Sa mga artistang kilala kong sumali, mga pinakamahuhusay sa industriya, kasama pa ang movie star na si Lexi Winter at top artist na si Vienna Ryder, bakit pinili ni Director Han ang isang hindi gaanong kilalang artista? Tulad ni Luna Windsor based lang sa isang clip mula sa Land Under Heaven. Kabanata 368. Nang marinig ang tanong na iyon, nagulat ang lahat ng naroroon, at agad na napunta ang kanilang isipan sa posibilidad ng isang malabong relasyon. Huminto sandali ang reporter bago idagdag, bago ito, nakatanggap ako ng inside information na ang ambassadorship ay napagdesisyonang ibigay kay Miss Desiree River ng Starlight. Bakit bigla itong napunta kay Luna? May nangyaring hindi tamang palitan ba sa pagitan nila? Napakadirekta na ng sinabi ng reporter, bawat salita ay tila sadyang naglalayon na akusahan si Luna na natalo niya si Desiree sa pamamagitan ng mga di nasabing patakaran. Agad namang naghuhumapo ang usap-usapan sa paligid. Si Sumi, na noong una ay pilit na itinago ang inis, ay bahagyang huminahon. Si Arya naman ay halatang excited at muntik nang tumalon sa upuan. Alam ko na ito ang mangyayari. Sa likuran, nakapalupot ang mga braso ni Desiree sa dibdib at masayang pinagmamasdan si Snow. Kitang-kita na siya ang nagayos ng reporter bilang especially iya. Tanungin natin si Director Han at si Miss Windsor para sagutin ang lahat, maingat na bungad ng reporter kay Luna. Lahat ng mata at lenses ay nakatutok kay Luna dahil sa kuryosidad o simpleng chismis. Lahat ay naghahangad na makitang nahihirapan o nahihiya siya. Ngunit sa harap ng ganitong biglaang akusasyon, hindi nagbago ang ekspresyon ni Luna. Sa halip, kinuha niya ang mikropono at tumingin ng malamig sa reporter na nagudyok sa kanya, at matapang na sinabi, "Tama ka, inaamin ko, talagang masigla ang kompetisyon sa pagkakataong ito." Nang malaman ko na nakapasa ako sa initial selection mula sa manager ko, nagulat at natuwa rin ako sa sarili ko. Sa iyo, reporter, gusto kong itanong, sa ganitong masiglang kompetisyon at sa pamamagitan ng normal na audition na dinaanan ko, may kinalaman ba iyon sa iyong pahayag? Iniisip mo ba na dahil masigla ang kompetisyon, hindi ko dapat nakuha ang audition? Bukod pa rito, gusto kong malaman kung saan mo nakuha ang iyong insider information. Batay sa mahihinang impormasyon, inakusahan mo ako ng isang seryosong bagay tulad ng immoral means. Sa tingin mo ba ay tama iyon? Kung hindi ako ang taong nakaupo dito ngayon kundi ang iba, maaari ko bang gamitin ang ganitong walang katuturang dahilan base sa insider information para questionin sila? Isinunod ni Luna ang tatlong tanong, isa mas matindi kaysa sa isa pa. Naiwan ang reporter na walang masabi.
Napangiti ang reporter ngunit may halong pagkailang, at may hindi matitinag na tono ang sabi, bilang reporter, may karapatan kami na magtanong ng lohikal at tuklasin ang katotohanan para sa publiko. Bukod dito, nakita naman ng lahat ang ambiguous intimacy ninyo ni Director Han kanina. Ambiguous intimacy, isa lang iyon normal na yakap ng magkaibigan at kasamahan, pero iniisip mo na ito'y ambiguous. Alam mo ba ang kasabihan, ang mata ay nakikita ayon sa iniisip ng puso. Ginagamit mo ba ang karapatan mo o ginagamit mo lang ito para man-aire? Matapang na sagot ni Luna. Ibinabaluktot mo ang katotohanan. Sagot ng reporter sabay ngumiti ng tuso. Pagkatapos, kinuha niya mula sa bag ang isang stack ng pictures at ipinamahagi sa lahat, kabilang si Luna at Peter. May ebidensya ako. Ang mga litrato na ito, paano mo ipapaliwanag? Tumingin si Luna sa mga litrato. Mga behind-the-scenes interaction lang ito noong nag-shoot sila ng advertisement sa Los Angeles, California kasama si Peter. Ngunit sa kuha ng photographer, ang anggulo ay kakaiba. Pinapakita ni Peter na emosyonal na tapik lang sa balikat niya, pero sa anggulong iyon, para bang mahigpit silang nagyakapan. Sa ilan pang litrato, para bang naghahalikan pa. Agad nag-alburoto ang mga bisita at reporter, at lahat ay tumingin kay Luna na may halong pagkadismaya. Akalain mo, patas ang audition. Sino ang mag-aakala na may scandal din ang isang big shot? Ay nakakahiya. Habang abala ang lahat sa mga litrato, tahimik na nilapitan ni Judy ang assistant ng director sa backstage at bulong na iniabot ang isang USB flash drive. Tumango ang assistant, pagkatapos ay lumapit kay Peter na nasa stage. Sa sandaling iyon, kitang-kita ang panghihina ni Peter nang marinig ang binitiwang bulong sa kanya ng assistant. Nagatubili siya sandali, tiningnan si Luna. At bigla niyang itinuwid ang labi sa isang matibay na linya ng determinasyon. Tumango siya sa assistant at same time na sinilip ang paligid bago mag-isip kung paano sasagutin ang reporter. Orihinal, ang auditions, pati na rin ang proseso ng shoot namin, ay confidential, pero dahil marami ang may ganitong hinala. Tumuloy siya sa pagturo sa assistant, na agad naman naintindihan at ipinasok ang USB sa computer. Akala ng lahat, pinilit lang si Peter na ilantad ang proseso ng audition, kaya't agad nilang tiningnan ang screen ng may kuryosidad at excitement. Kitang-kita sa screen ang kwarto ng audition, at ang babaeng naroon ay si Desiree. Nakasuot siya ng tradisyonal na kasuotan habang nakaupo at tumutugtog ng gukan. Ang buong pagkatao niya ay sumasalamin sa maringal na kariktan, perpekto ito, walang bahid ng kapintasan. Nang makita ito ng publiko, ramdam nila na totoo ang sinabi ng reporter. Ang performance ni Desiree ay kamangha-mangha. Halos hindi na matatalo. Oo nga, maliwanag na may intriga rito. Bago pa man tumigil ang usapan, lumitaw si Luna sa screen na nakasuot ng simpleng gray na damit. Nagsimula ang eksena sa malalakas na panlalait ni Peter kay Luna, sinisisi siya sa suot na tila walang respeto sa kanila. Totoo nga, dapat si Desiree ang magiging ambasador. Mula sa simula, ayaw talaga ni Director Han kay Luna. Paano niya napagdesisyonan na siya pa ang magiging ambasador? Halatang may ginagamit na maruming paraan dito. Nagkatinginan ng mga tao sa paligid, parehong iniisip ang parehas na bagay pero walang nagsasalita. Ngunit, ang susunod na eksena ay nagpanganga sa lahat, katulad ng reaksyon ni Peter sa audition room. Tahimik na naupo si Luna sa harap ng gukan at hindi inaasahan, tinugtog ang napakahirap na pyesa, nagwangling melody. Naniniwala ako na ang tunay na kariktan at kadalisayan ay hindi lang nakukuha sa pagdadala ng pangalan ng mamahaling brand. Hindi rin ito para ipakita ang mahal na accessories o ipagyabang ang sariling kagandahan at pinag-aralan. Ang tunay na kadalisayan ay, kahit nakasuot ng punit-punit na damit at magulong buhok, hindi kayang itago ang aristokratikong karisma sa loob. Hanggang sa marinig ang definisyon ni Luna ng tunay na kadalisayan, hindi pa rin makabalik sa sarili ang lahat sa backstage. Kamangha-mangha. Ang napakagandang konsepto ng advertisement ng Noble ay nagmula pala sa audition ni Luna. At hindi pa tapos ang screenplay. Nagpatuloy ang screen sa pagpapakita ng highlights mula sa advertisement shoot. Kitang-kita ng lahat na ang mga larawan na ipinakita ng reporter ay kuha sa hindi malinaw na anggulo. Sa totoo lang, normal silang nag-interact, walang anumang kakaiba. Patunay ang behind-the-scenes video na walang kalokohan. Sa wakas, lumapit ang camera sa audition form sa huling eksena. Nakalista sa papel ang lahat ng nag-sign up at sa tabi nito ang listahan ng mga napili. Kasama sa listahan sina Arya at Snow. Sa simula, bahagyang na-disappoint si Arya na hindi niya napigilan si Luna. Ngunit, sa kanyang labis na pagkagulat, nakita niya ang sariling pangalan sa listahan. Kasabay nito, ang babaeng artista sa tabi ni Arya ay nagulat din. Nag-sign up rin siya pero na-eliminate. Ngunit para hindi mawala ang pride, sinabi niyang hindi siya nag-audition. Siyempre, may isa pang tao na mas nadismaya kaysa kay Arya. Hindi kailanman inakala ni Desiree na handa ng labanan ni Luna ang anumang iskandalo at ipapakita ni Peter ang proseso ng audition para sa kanya. Halos pumutok na siya sa inis, ngunit nang makita ang listahan sa dulo. Nakita niya ang pangalan ni Snow. Kabanata 369. Hindi ba sinabi ni Snow na hindi siya nag-sign up dahil ayaw niyang makipagkompetensya kay Luna at sinadyang hinayaan na lang itong mauna? Snow,
Ikaw, nag-register ka. Akala ko sinabi mo na hindi ka. Hindi kailanman inasahan ni Snow na mangyayari ang kanyang pinakamalaking pangamba. Nagkunwaring malungkot ang mukha niya at mamulong, curious din ako. Sabi ko nga kay Jazz na ayokong mag-register, pero baka sobrang dami ng gawain niya at hindi niya napansin ang mensahe ko. Ganon ba? Medyo nag-alinlangan si Desiree. Ngunit kahit na ganoon ang paliwanag ni Snow, hindi nito mababago ang katotohanan na na-eliminate siya sa unang round. Sa simula, inakala niya na si Snow, na puno ng karisma, ang kanyang pinakamalaking kalaban. Sino ang mag-aakala na siya pala ang unang ma-eliminate? Ngayon, natapos na ang press conference para sa paglulunsad ng Noble. Pinapalibutan si Snow ng mga reporter na tila nagkakagulo. Dahil siya ang pinakakilala sa listahan ng mga na-eliminate, natural na siya ang tinutok ng lahat ng reporters. Snow, sumali ka rin sa Noble auditions pero na-eliminate ka at natalo pa sa mas batang artista. Ano ang nararamdaman mo? Snow, ang tema ng Noble ay elegance. Ibig bang sabihin nito na iniisip ni Director Han na hindi ka angkop sa tema ng brand at wala kang eleganteng karisma? Tumingin si Snow kay Luna na binibigyan ng papuri hindi kalayuan, at pinisil ang kanyang palad habang pilit na nagpapanatili ng composure at sumagot sa reporters, sa auditions na ito, wala akong balak sumali at hindi ko rin alam ang tungkol dito. Siguro ang manager ko lang ang nag-register para sa akin, kaya hindi ko rin masyadong alam ang nangyari, pasensya na. Kitang-kita na sinubukan niyang ipahiwatig na basta-basta lang siyang nakibahagi, walang paghahanda o pag-aalala. Pero kung ilan sa kanila ang maniniwala sa kanya, isa pang kwento iyon. Tahimik na nagbuntong pahinga si Arya nang makitang naabala si Snow ng mga reporters, kaya na-distract sila at hindi siya natutukan. Natakot siyang baka siya naman ang targetin, kaya mabilis siyang naglakad ng palihim. Si Desiree na mabigat ang pakirmadim dahil sa nangyari ay umiwas ng konti. Mabuti na lang at na-eliminate rin si Snow, kaya hindi masyadong halata ang pagkaka-eliminate ni Desiree. Sa kabilang dulo ng silid, umalis si Luna kasama si Judy matapos magpaalam kay Director Han ng may kasiglahan. Sa kotse, masayang niyakap at hinalikan ni Luna ang mga pisngi ni Judy. Miss Judy, ang galing mo. Naiprepare mo talaga lahat ng iyon bago pa man. Ngumiti si Judy habang nagkibit balikat. Backup plan lang iyon. Mabuti na lang at na-improvise mo ng maayos, kaya nasundan ko ang flow ng reaksyon mo para ma-execute lahat. Kung medyo iba ang reaksyon mo, baka nagkamali tayo. Tumawa si Luna. Best partners talaga tayo. Ngumiti rin si Judy. Magpahinga ka kapag nakauwi ka. Kailangan mo pa ring maghanda para sa bagong show mo. Ma'am, okay. Pagdating niya sa bahay, kumain muna si Luna at nagligpit bago humiga ng comfortable sa kama. Habang abala sa pagbabasa ng librong tungkol sa film de Ores, may kumatok sa pintuan. Sino kaya ito sa ganitong oras? Binuksan ni Luna ang pinto at nakita si Lucas na nakatayo sa harap niya, nakasuot ng itim na windbreaker at may dala pang malamig na simoy mula sa labas. Agad siyang niyakap ni Luna, tuwang-tuwa, at bulong, "Big Boss, nandito ka." Tumingin siya sa likod ni Lucas bago tanungin, nasaan si Little Treasure? Tahimik at seryoso ang sagot ni Lucas, "Hindi ko siya dinala." "Ah, bakit?" "Hindi ito angkop para sa bata," sagot ni Lucas, bago niya niyakap si Luna sa baywang at pumasok. Bam! Sumara ang pinto habang nakasandal si Luna sa pintuan at hawak ng lalaki ang batok niya, nagsimula ang isang mainit at masidhing halikan. "Ma'am, isang demonyong nakatanggol na ang tanikala, talaga namang puno ng init at pagnanasa." Nakapagpalot na si Luna ng malambot at mainit na fuzzy pajamas. Dahan-daang dumulas ang kamay ni Lucas sa loob ng kanyang damit, banayad na hinahaplos ang makitid niyang bewang at umaakyat hanggang sa yakapin ang malambot na kurbang iyon. Dahil malamig pa rin ang palad ni Lucas mula sa hangin sa labas, hindi maiwasang manginig ang katawan ni Luna. Hindi niya alam kung lamig o ang biglaang sensasyon ang sanhi ng kanyang reaksyon. Malamig ba? Agad niyang inalis ang kamay. Sa suot niyang fuzzy pajamas at buhok na nakalugay ngunit perpektong bumabagsak sa tamang mga lugar, nangingibabaw sa kanya ang isang aura ng tamad na pagkahumi. Ang lambot, init, at tamis ng dating niya ay sapat para unti-unti siyang mawalan ng kontrol. Bukod pa rito, ngayon ay ika-4 na araw ng kanilang relasyon. Napagtagumpayan nila ang higit sa kalahati ng tinatawag ng iba na deadly 1 week. Sa mga araw na iyon, hindi niya alam kung paano siya nakakauwi sa bawat pagkakataon. Para siyang lumulutang sa pagitan ng matinding kaligayahan at malalim na dalamhati. Marami na siyang naisip na paraan noon para pigilan siyang umalis sa tuwing maghihiwalay sila. Hindi niya kayang tiisin na mawala ito sa kanya kahit isang segundo, ngunit pinili pa rin niyang sumabay sa agos nito. Habang nakasiksik si Luna sa yakap niya, napansin niyang may init na umaalpos mula sa ibaba ng tiyan nito at may matigas siyang naramdaman doon. Samantala, ang dibdib niya ay tila may bakas pa ng lakas ng lalaki at ng bahagyang magaspang nitong mga kamay, kaya hindi niya napigil ang mamula. Isang halik lang at may ganitong reaksyon na. At hindi rin ito ang unang pagkakataon. Damn it, sa susunod, sino man ang nagsabi na hindi natutokso si Lucas sa pang-aakit ay sigurado akong matatapilok. "Maayos ba ang araw mo?" tanong ni Lucas, may bahagyang malamyos at mapang-akit na tinig. Ngumiti si Luna at tumango.
May kaunting aberya pero naayos na rin namin. Napansin niyang kinokontrol ni Lucas ang kanyang paghinga habang niyayakap siya, halatang sinusubukan nitong pigilan ang damdamin. Tumingin si Luna mula sa dibdib niya at kumurap sa kanya bago mahina na nagsabi, sabi ng nurse. Hindi maganda para sa katawan mo ang pigilan ito, sabi rin ng nurse na pwede mo namang ayusin ng hindi ginagawa, o kaya, pwede rin akong tumulong. Sa sandaling iyon, ang maliit na halimaw na buong lakas na pinipigil ni Lucas ay biglang nagising sa sinabi ni Luna. Humiga si Lucas at hinalikan ang noo ng babae, mas kalmado na ang tinig niya. Hindi na kailangan. Bakit hindi? Halos nanginginig na siya. Dahil hindi ko matiis na pilitin kita sa bagay na ayaw mong gawin. Huminga ng bahagya si Luna. Sige, actually, dati baka medyo may depensa ako sa mga lalaki, pero, big boss. Habang nag-uusap sila, biglang tumunog ang doorbell. Tumingin si Luna sa peephole at parang pusa na natapakan ang buntot, agad na tumalon. My God, si Miss Judy, bakit siya darating sa ganitong oras? Ano gagawin ko? Ano gagawin ko? Paulit-ulit na tumunog ang doorbell habang itinutulak ni Luna si Lucas, naghahanap ng mapagtataguan para sa kanya. Sobrang kinakabahan siya. Sa wakas, itinulak niya ito sa banyo. Ngunit hindi pa rin siya kampante at hinayla ang shower curtain para magtago siya sa bathtub. Nang makita niyang kumupas ang mukha ng Great Demon King dahil nakapako ang kanyang mahahabang braso at binti sa loob ng bathtub, hinalikan ni Luna ng mahigpit ang kanyang labi at hinaplos ang gwapong mukha. Sorry, kailangan mo munang magtiis ng kaunti, tapos na rin ako agad. Kabanata 370. Mukhang labis pa rin ang pagkayamot ng Great Demon King. Pinatibay ni Luna ang loob niya at yumuko sa kanya upang halikan muli sa labi. Sweetheart, nagsisimula pa lang tayo, pero parang nag-cheat na tayo. Hindi ba't nakaka-excite? Mas lalo pang nagdilim ang tingin ni Lucas habang hinailan niya ang ulo ni Luna pababa para halikan ng mahigpit. Ang halimaw na ito, hindi ba siya masyadong kampante sa kanyang sariling pagpipigil? Nangamba si Luna dahil sa walang tigil na doorbell, kaya hinaplos-haplos niya ang buhok ng lalaki para pakaumayan. Ma'am, okay, kung magpapatuloy tayo, mahuhuli tayo. Hindi dito, huwag mo kagatin. Bahagya ng humihinga si Lucas habang pinipigil ang sarili na hindi iwan ang anumang marka sa kanya. Nandyan na, darating na. Sigaw ni Luna habang bamulong sa tenga ni Lucas. Be good, babalik ako para tulungan ka mamaya. Biglang nanigas si Lucas. Tahimik na tumingin sa kanya si Luna, ang mga mata niya ay malinaw na parang salamin ng lawa. Ang hindi ko nasabi kanina, Big Boss, sa kabila ng lahat, iba ka, espesyal ka. Pagkatapos, na walang pakialam sa kung anong alon ang naidulot ng kanyang mga salita sa puso ni Lucas, tumakbo siya papuntang living room para buksan ang pinto para kay Judy. Tumingin siya sa paligid para tiyakin na wala siyang naiwan na bakas ng presensya ni Lucas habang nagbubuhos ng inumin para kay Judy. Kinuha ni Judy ang tasa na may seryosong ekspresyon. Huwag kang magabala, umupo ka, bigla akong dumating kasi may sasabihin ako sa'yo. Tiningnan ni Luna ang ekspresyon ni Judy at nagtanong, masamang balita ba? Huwag muna, tumigil sandali si Judy, tapos sinabi, hindi mo ba nagustuhan ang isang script noong nakaraan? Oo, I Only Like You ang title. Yung kwento na ang babae, nagbihis na parang lalaki. Ano na, may problema ba? Tanong ni Luna ng mabilis. Dati, may ilang araw pang auditions para sa show na ito at pumayag pa ang director na subukan mo ng mas maaga. Pero ngayon lang, natanggap ko ang balita na direktang pinili na ng kabilang partido si Arya bilang female lead. Ano, nakasimangot si Luna, sigurado na ba iyon? Tumanggaw si Judy. Oo, nang tumawag ako para itanong, sinabi nila na pati kontrata ay napirmahan na. Kung hindi, tiyak na tutulungan kitang ipaglaban ito. Ang bilis naman, labis na nadismaya si Luna. Parang matagal na siyang nag-ipon para bilhin ang laruan na pinakaaabangan, tapos nang puno na ang kanyang alkansya, nabili na pala ito ng iba gamit ang isang $100 bill. Samantala, sa isang bar sa Imperial, puno ng saya ang paligid. Thank you, Director Davis at Producer Mayo. Pakiusap, ingatan niyo po si Arya. Salamat po, Director. Salamat po, Producer Mayo, at salamat, Cousin. Magtatrabaho talaga ako ng mabuti. Emosyonal na sabi ni Arya. Walang anuman, Miss Miller, may kakayahan ka naman. Pinapalakas lang namin ang alyansa. Exactly, bukod pa rito, tinulungan pa tayo ni Goddess Sumi na makakuha ng maraming big shot cameos. Ang show natin ay magkakaroon ng isa sa pinakamalakas na artista sa kasaysayan at siguradong mabenta ito. Hinain ni Arya ang alak sa director at nagtanong, narinig ko rin na nakipag-ugnayan sa inyo si Judy. Parang may interesado rin sa role na ito. Oo, nakipag-ugnayan sila sa akin halos kalahating buwan na ang nakalipas, sabi nila interesado sila sa show natin. Pumayag lang ako na mag-audition si Luna. Actually, casual lang ang pagpapayag ko, pero hindi bagay si Luna bilang female lead ng show natin, kahit anong gawin niya. Agad namang sumabay ang mga maliliit na artista na kasama ni Arya sa gilid. Ang kapal ng mukha niya.
Ang gusto lang niyang makalapit ay dahil sa laki ng budget at dami ng crew, pero hindi niya iniisip kung bagay ba siya sa role. Akala niya dahil maganda siya, pwede na niyang tanggapin ang kahit anong show. Exactly, sobrang flashy pa niya. Kung magbihis siyang lalaki, gaano kaya ka-weird iyon? Bagay lang siya sa papel ng isang mapanukso. Hawak ng director ang kamay ni Arya at hinaplos ito ng may kahulugan habang nakangiti. Arya, mas bagay ka pa rin sa gusto kong imahe. Kumakalat ang chismis na si Sumi ay babae ng CEO ng Ford Group, kaya natural lang na hindi niya ito aabalahin. Pero ang maliit na pinsan niya, kung pareho ang intensyon, pwede niyang kalabitin ng kaunti. Nang matanggap ni Arya ang pahiwatig ng director, natuwa siya. Isang malaking director ang kumikilala sa kanya. Kaya siya ay tumawa, at nagpapasalamat din ako sa pagmamahal niyo, director. Masaya si Sumi na panoorin ang dalawa habang naglalandian. Mataas ang reputasyon ni Director Davis, at kung makakahook up si Arya sa kanya, tiyak na may makukuha siyang advantage sa hinaharap. Gumugol siya ng maraming effort para tulungan si Arya dahil ang tipo ng shows niya ay iba kaysa dito, kaya walang conflict of interest. Kasabay nito, kailangan niya ng matibay na assistant. Sa katunayan, sa mga ganitong okasyon na kailangan ng accompaniment at courtesy. Pwede niyang iwan lahat kay Sumi. Sa apartment. Sa ngayon, ang show na ito ay may investment na $60 million. Para sa isang idol drama, napakataas na halaga nito sa industriya. Marami pang big shots ang inimbitahan ng drama team. Kahit yung mga nagdala lang ng soya sauce sa scene ay A-lister cameo na, ibig sabihin. Napakaraming tao ang kasama para lamang ay support ang female lead. Sa ganitong lineup, obvious na matindi ang competition. Hindi mo lang makukuha ang role base sa acting skills at suitability. Base sa work experience mo ngayon, medyo kulang ka pa. Miss Judy, naiintindihan ko. Kahit na ayaw ni Luna, hindi niya may kakailan na rookie pa lang siya at nagawa lang bilang supporting actress. Mahirap para sa kanya ang makuha ang female lead sa kanyang pangalawang drama, lalo na sa ganitong malakas na lineup at malaking investment. Iba ang modern dramas sa ancient day dramas. Base sa current market, 60 million investment ay sobrang shocking na. Kamakailan lang, ang movie at drama ni Arya ay nakatanggap ng magandang feedback. Sa katunayan, siya ang female lead sa parehong projects, at A-lister na siya. Bukod pa rito, may malakas siyang suporta mula kay Sumi, kaya natural lang napiliin siya ng directing team. Matagal nilang tinalakay ni Judy ang sitwasyon bago nakabuo ng conclusion. Dahil napirmahan na ang kontrata at spilled milk na ito, wala na talagang silbi ang pag-iyak. Habang nag-uusap, napansin ni Luna ang isang bagay. Oh, no, parang may nakalimutan siya. Nakalimutan niya ang Great Demon King. Masakit ang tiyan ko. Miss Judy, tatakbo muna ako sa toilet. Hintayin mo ako saglit. Habang tumatakbo si Luna papuntang banyo, kinuha rin niya ang ilang junk food, isang bote ng mineral water, at isang libro habang hindi napapansin ni Judy. Pagpasok niya sa banyo, agad niyang hinayla ang shower curtain. Nakaupo si Lucas sa bathtub, niyayakap ang kanyang mga tuhod. Nang makita siyang lumitaw, nagpakita siya ng malungkot na ekspresyon, parang hari na nakulong ng isang evil witch. Oh, Diyos ko! Pinagsama ni Luna ang lahat ng pagkain, tubig, at libro sa loob ng bathtub, tapos inilagay ang isang paa sa loob para mailapit ang sarili sa yakap ng Great Demon King, na tila nagpapaligaya sa kanya. Kasalanan ko, matatapos na rin kami agad sa usapan. Kain ka muna at magbasa. Hintayin mo lang ako saglit, okay?